At bago lumabas ng Luzon, nag-iwan pa ng pinsalang bagyong Glenda sa mga probinsya sa Central Luzon. Tulad na lang sa Bataan na isinailalim na rin sa state of calamity. Saksi si Rida Reyes. Mabilis ang paghagibis ng bagyong Glenda. Sa Balanga, nakakakilabot ang pag-alulong ng hangin habang balot ng makapal na ulap ang langit. Sapat para basagin ng makapal na glass door ng lobby ng isang hotel, itumba ang mga punot poste at tangaying parang papel ang mga yero. Sa Abukay naman, mabilis na tumaas ang tubig sa mga coastal barangay. Sumabay kasi sa high tide ang ragasan ng tubig. Kahit pa walang nangyayaring storm surge dito, sa lakas pa lang ng ulan at ng hangin, ang dagat pumantay na sa kalsada. Ramdam na ramdam ang hagupit ni Bagyong Glenda. Meron pa po doon! Pero karamihan po lang dito lang! Hindi na pwede, hindi na maaabot dun eh. Hindi na po makakarating doon! Gawa ng tuwas na po yung dagat! Simula kagabi, halos nakalikas na ang mahigit 2,000 pamilya. Nakauwi na rin ang marami sa kanila. May na ligtas ko kami dito. Mga anak ko lang niligtas ko. Hindi ko na iniintindi mga gamit. Madali yung palitan yun. Isang taga-Orani ang kumpirmadong patay sa bagyo. Isa pa ang nawawala. Inaalam pa ngayon ang kabuang pinsala sa probinsya. We have to assess our efforts once again at kailangan talagang mas maging handa sa mga susunod na panahon. Kinahapunan, agad ding inasikaso ang mga nabarahang kalsada at mga gumuhong bahay. Magbabantay pa rin daw ang ilang residente hanggat nasa bansa pa rin ang bagyo. Pero mangangapa pa rin daw sa dilim ang ilan sa kanila dahil brownout pa rin sa ilang lugar. Sa Obando, Bulacan naman, 2 ang sugatan at nasa 15 bahay ang nasira. At kahit bumubuti na ang panahon, di pa rin humuhupa ang baha dahil sa high tide. Storm surge naman ang humagupit sa Hagonoy. 80 pamilya ang apektado. Biglang angat po ang tubig sa parting ibaba na to. Tumaas po sa karsada ng 3 feet. Sa Malolos naman, 33 pamilya ang kinailangang ilikas. Magdamag ding inulan at hinampas ng hangin ang Zambales. 1 ang patay at 7 ang sugatan doon. Di pa kasama riyan ang 16 na sugatan sa Olongapo. May nagtumbahang ding mga poste at bumigay ang isang bakod na gawa sa hollow blocks. Nasira tuloy ang linya ng tubig sa barangay Old Cabalan. As early as madaling araw po kanina nag-admin leave tayo. Ang ibig sabihin po, lahat po na walang gobyerno ay walang pasok. Maliban doon sa mga essentials, yung mga bibigay ng basic services, yung health services, yung mga rescue groups. Sa kasagsagan ng ulan nitong hapon, nasunog ang isang bahay malapit sa Santa Rita Elementary School. Posibleng kapabayaan daw ang dahilan dahil walang kuryente noon. Mula rito sa Bataan, ako si Rida Reyes, ang inyong saksi.